Exodus chapter 19 verse 1 to 4. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatlong buwan, buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay." Amen. Exodus 19 verse 5 to 8. Kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo. Pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita. Kaya bumaba si Moises mula sa bundok at ipinatawag niya ang mga tagapamahala ng Israel at sinabi sa kanila ang sinabi ng Panginoon. At sabay-sabay na sumagot ang mga tao. Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. Amen. Isang magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 19 verses 9 to 12. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap, upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawas sapagkat akong si Yahweh ay ibababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin." Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 19. Ang napuntang verse po sa akin is verse 13 to 15. So basahin po natin. "Sa pamamagitan ng bato o sibat, maging bato man o hayop, at sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trompeta, saka pa lamang kayo makaakyat sa bundok." Mula sa bundok, bumaba si Moises at pinahanda ang mga tao upang sumamba at nilinis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, "Humanda kayo at sa ikatlong araw at huwag muna kayong magsisiping." Amen po. Magpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 19 verse 16 to 18. Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at tumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh. Sa anyo ng apoy, tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Yun lamang po. Amen. And when the blast of the trumpet sounded long and became louder and louder, Moses spoke, and God answered him by voice. Then the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. And the Lord said to Moses, "Go down and warn the people,
lest they break through to gaze at the Lord, and many of them perish. Exodus chapter 19 verse 22 to 25. Sabi dito, even the priests who approach the Lord must consecrate themselves, or the Lord will break out against them. Moses said to the Lord, the people cannot climb out Mount Sinai because you yourself warned us. But limits around the mountain and see it apart as holy. Therefore, the Lord replied, go down and bring Aaron up with you, but the priest and the people must not force their way through to come up to the Lord, or he will break out against them. 25. So Moses went down to the people and told them. Amen po. Shalom.